Sa chapter 115, mukhang malinaw ang sinasabi ng karamihan, alanganin na si Kintoki. Hindi niya matamaan si Oden, siya pa ang tinamaan. Parang bawat galaw niya, binabasa, bawat atake, inutil. Pero paano kung mali tayo? Paano kung ang huling panel na ipinakita sa atin ay hindi pagkatalo, kundi isang babala? Isang tahimik na hint mula sa mga author na alam na ni Kintoki ang gagawin niya. At mas nakakakilabot, alam din ni Oden na may paparating na hindi niya kontrolado. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. At dito nagsisimula ang tunay na laban. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Chapter 115 Analysis. Sakete Kintoki, susubok ng imposible. Tatalakayin natin ngayon ng mas malalim kung ano na ba talaga ang nangyari sa laban ni Oden at Kintoki sa chapter 115. Mga Cooks, dito na talaga lumino kung anong klaseng laban ang pinasok ni Kintoki, at kung bakit hindi ito simpleng tao laban sa Diyos. Ang nasa arena ay hindi ordinaryong sagupaan. Isa itong chess match na naka-slow motion. At sa larong ito, bawat maling galaw, kamatayan ang kapalit. Unahin natin si Oden. Hindi siya lumalaban na parang naghahabol ng instant kill. Hindi siya aggressive sa karaniwang kahulugan ng salita. Ang ginagawa niya, kinokontrol niya ang buong laban. Espasyo, distansya, timing, lahat hawak niya. Parang sinasabi niya, kahit anong gawin mo, nasa loob ka na ng laro ko. Yung Gungnir pa lang, unfair na agad. Hindi ito sibat na basta ihahagis, isa itong homing execution magical tool. Ma-deflect mo man, hindi ibig sabihin tapos na. Babalik, lilito sa blind spot at aatake mula sa likuran. Walang pahinga. Ibig sabihin, kahit gaano kakabiles, hindi sapat ang simpleng pag-iwas. At doon pa lang, ramdam na ng mga nanonood sa arena, ito yung laban na unti-unting nilalamon ng buo si Kintoki. Ngayon, dagdagan mo pa ng Golder. Mga Cooks, ang Golder ay hindi isang malaking finishing move. Hindi ito isang beses lang gagamitin. Ang Golder ay parang operating system ni Oden. May pangangat, may pang-counter, may pang-barrier at may pang-control. Sa bawat bulong, may binabago sa mismong rules ng laban. Kaya mapapansin nyo, kapag umatake si Kintoki, sakto namang lilito ang barrier. Kapag umatras siya, sakto namang may pressure sa espasyo. Walang sobrang galaw si Oden, walang tapon. Ito yung tipo ng kalaban na hindi mo pwedeng bugbugin hanggang manalo ka. Dahil bawat atake mo, may sagot na agad na nakahanda. At mentally, grabe ito. Hindi ka tinitingnan ni Oden. Hindi ka kinikilala bilang banta. Para kang lumalaban sa pader na bumubulong. Diyan nadudurog ang karamihan hanggang sa mamatay, at iyon mismo ang plano ni Oden. Kintoki. Instinct at ritmo laban sa malamig na plano ng Supreme God ng Norse Pantheon. Ngayon, pag-usapan natin si Kintoki, dahil dito nagiging interesante ang laban. Yung unang tama mula sa blind spot. Hindi yun simpleng nakaiwas siya. Kung nahuli siya kahit isang fraction ng segundo, tapos na ang laban. Nahati na sana siya. Ang kumilos doon ay hindi utak, katawan. Instinct na hinubog ng paulit-ulit na laban at survival. Dito papasok ang training niya kay Buddha. 79 na laban. Walang malinaw na panalo. Walang pahinga. Hindi para matuto ng bagong teknik kundi para sanayin ang katawan na gumalaw kahit wala ng oras mag-isip. Kaya habang tumatagal ang laban, mapapansin nyo, hindi na sinusubukan ni Kintoki na basagin ang depensa sa lakas. Hindi na siya nag-Hail Mary. Ang ginagawa niya, sinusukat niya ang ritmo. Kailan lumilitaw ang barrier? Gaano katagal bago mawala? Ano ang ginagawa ni Oden sa pagitan ng mga bulong? Yung Furious Flash. Hindi talaga iyon para tumama. Trap test iyon. Pinipilit niyang mag-react si Oden paulit-ulit para makita kung saan bumibitaw ang perpektong depensa. At dito papasok ang pinaka-importanteng sandali. Ang imposible, ang reputasyon bilang Father of Victory. Lahat iyon, ingay na lang sa tenga ni Kintoki. Dahil napansin na niya ang totoo, hanggat kontrolado ni Oden ang setup, kontrolado niya ang laban. Kaya anong ginawa ni Kintoki? Tinanggal niya ang setup. Pag-alis ng damit, hindi yabang. Paglalapag ng sandata, hindi kabaliwan. Isa itong tactical na pagbasag ng expectation. Biglang wala ng trajectory na babasahin. Wala ng klasikong galaw na eco-counter ng Golder. Wala ng expected move. Parang sinasabi niya, sige, ikaw na mismo ang umatake. At dito nagiging delikado si Oden, hindi dahil mahina siya.
kundi dahil napipilitin siyang pumili. Kapag ang isang perpektong sistema ay pinilit magdesisyon ng biglaan. Kahit Supreme God pa iyan, may iglap na mabubuo. Sa laban na ito, isang maling galaw lang ni Oden ang kailangan ni Kintoki para tuluyang baliktarin ang takbo ng laban. Isang sandali, isang pagkakamali, at pwedeng magbago ang lahat. At para sa mga nawawalan na ng pag-asa kay Kintoki, huwag muna. Manalig kayo, dahil ang ngiting ipinakita niya sa huling panel, hindi iyon ordinaryong ngiti. Iyon ang ngiti ng mandirigmang may nakitang butas sa plano ng Diyos. Dumako naman tayo sa pananaw ni Kojiro, Harist, at Musashi. Habang nagwawala ang kapangyarihan ni Oden sa arena, may tatlong nilalang sa panig ng sangkatauhan na hindi nadadala ng ingay. Tahimik lang sila, pero sa katahimikang iyon, mas malinaw nilang nababasa ang laban kaysa sa karamihan. Sasaki Kojiro. Para kay Kojiro, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang Diyos. Ang tanong niya, bakit buhay pa si Kintoki? Nang umatake ang Gungnir mula sa blind spot, alam niyang kung na-late si Kintoki kahit isang iglap, tapos na ang laban. Pero hindi iyon nangyari. At malinaw sa kanya kung bakit, hindi iyon planadong pag-iwas. Walang kalkulasyon. Katawan ang gumalaw. Para kay Kojiro, malaking bagay iyon. Ibig sabihin, gumagana ang katawan ni Kintoki kahit wala ng oras mag-isip. Sa ganitong laban, hindi lakas ang unang nauubos, composure. At malinaw sa kanya, hindi pa nababasag si Kintoki. Harist. Kung si Kojiro ay nakatuon sa survival, si Harist ay nakatingin sa buong direksyon ng laban. At sa mata niya, delikado na talaga ang sitwasyon. Bawat galaw ni Oden, may kasunod na sagot. Bawat atake ni Kintoki, may katapat na depensa. Golder. Barrier. Counter. Walang pahinga. Alam ni Harist, kung magpapatuloy ito sa ganitong takbo ng laban, matatalo si Kintoki. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sobra ang paraan ng kalaban para pigilan siya. Pero kahit nangingibabaw ang pangamba, hindi nawawala ang paniniwala ni Harist. Ate Brunhilde niya ang pumili kay Kintoki. At kung siya ang pumili, may nakikita siyang hindi pa nakikita ng iba. Miyamoto Musashi. Tahimik si Musashi. Hindi niya tinitingnan ang ginagawa ni Kintoki, kundi ang hindi pa nito ginagawa. Walang signature pattern. Walang tuloy-tuloy na pressure. Parang may iniipon. Kaya nang alisin ni Kintoki ang kanyang damit at ailapag ang kanyang sandata, hindi nagulat si Musashi. Para sa kanya, iyon ang sandaling nagsabi ang mandirigma, tapos na ang pagbabasa. Oras na ng desisyon. Kapag kusang inilalagay ng isang mandirigma ang sarili sa pinakamalaking panganib, kadalasan ay may nakita na siyang butas. Maaaring maliit, maaaring saglit, pero sapat. At kapag pinagsama ang pananaw ng tatlo, iisa ang mensahe, may gagawin na si Kintoki na tila imposible. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina ang bandera sa sigaw ng laban. Itaga mo sa bato, walang susuko.